Yo, what's up mga day wires? So magkakat tayo ng acrylic glass. So bigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga pwedeng gamitin na pangputol sa acrylic glass. So pwede kayong gumamit ng scoring knife or cutter kung maninipis lang. Paano pag gantong 4mm na yung kapal niya. So dahil wala akong laser cutter or machine or meter saw na pangkat talaga sa acrylic glass, nagamit ako ng angle grinder. So ang mga pwede nyo gamitin bala sa pagkat ng acrylic glass, itong pang bato or pang tiles or yung diamond cuts, tawag dito marble and granite tile, or kung ibang tawagan nito diamond cutter tapos ito pang bakal. Ayan, pwede nyo gamitin parehas yan. So subukan natin parehas para makita niyo yung outcome nung nung cut nitong dalawa. Tapos pagkatapos nyo ikat, gamitan nyo ng liha or flap piece para malinis yung edge. So unahin natin gamitin itong diamond and tile. So maganda kung bago kayo mag-cut ng gamit ay yung angle grinder, gumamit kayo ng protective glass or mask. Tapos huwag nyo tanggalin yung guard. Ako kasi makulit lang ako kaya inalis ko yung guard nya. Hindi, kasi may mga DIY ako na kagaya pagsasanding ng kuan na medyo sagabal yung guard nya. Pero huwag yung gagayahin. Hindi proper yon, baka madali pa kayo. So ito yung naging outcome ng pagkat natin acrylic gamit ito. Pag gamit nyo is diamond piece, mas maganda yung pulso nyo, mas stable kasi makikita nyo medyo may alan-alan ng konti. So medyo mahaba-habang habol sa pag sanding para pumantay. So iliha lang muna natin ito para mapantay natin yung curve. Pwede kayo gumamit nung ordinaryong liha, pwede rin naman yung grinding, yung flap piece. Ito naman yung cutting piece na pangbakal. Ito gamit yung cutting disc sa pambakal. Mas pinay yung cut niya, mas tuwid na tuwid, mas stable yung pulso ko dito. Yun nga lang, medyo mainit. Tsaka syempre, mas delikado ang cutting disc. Pwede kang maipitan ng cutting disc at mapasagan, tapos sumama pa sa'yo. Kaya medyo delikado gamitin siya. Kaya maganda may guard talaga. So yan, lihain muna natin para mas kuminis pa yung pinagputol at pinagtapasan ng ating acrylic. Bahagyang sanding na lang yung ginawa natin dito sa acrylic na tinabas gamit ng cutting piece. Kasi nga mas makinis talaga siyang ipangtabas, tsaka mas straight. Yun nga lang talaga, mainit talaga, kaya nakakapaso yung mga natatabas na acrylic. Bago at ito naman yung pambakal. Ayan nalihaan na rin pala natin ito nung gamit yung flap piece. Ayan, naman sa ang bato. Yan. So yung advantage lang tsaka disadvantage, ito mas pino siyang ikat. Kumbaga konting liha na lang ito, ayos na. Hindi siya ganun ka gaspang. Tsaka mas manipis yung cutting niya, mas okay siyang gamitin. Yun nga lang, dahil nga pangbakal to, nalulusaw na yung ibang edge nung acrylic kasi sobrang init na Ito naman mas mabilis siyang ikat. Yun nga lang, kailangan dito na mas stable na pulso o yung paghawak ng grinder. Kasi nung hindi ko pa siya hindi ko pa siya na pilihan ng flap piece, ma-wavy siya kasi nga masyadong malikot to, tsaka yung makapal yan. Pero mas mabilis siyang ikat. So yun mga ka-day wires, salamat sa pagtutok at asahan nyo mas marami pa tayo i-vlog ngayon. Ayan
Ito ilalagay natin to sa speaker box. Wala lang tayong pambili ng bagong acrylic kaya pinagtiyagaan na lang natin tong nakuha natin sa basurahan. Ayan, okay na. Pag napunasan ko naman to ng acetone, medyo gaganda-ganda na yan. So salamat sa patuloy yung pagtutok mga ka-DIYers. Sa mga bagong subscribers at sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na yung bell button para ma-update kayo sa aking mga binablog. Salamat!